Magandang umaga mga ka-devotion. Gusto mo bang maranasan ang pagpapala ng Panginoon or yung favor ni Lord? Well, kung gusto mo yan, tara samahan mo ako. Sabi po dito sa may Leviticus chapter 26 verse 9, sabi ni Lord, I will look on you with favor and make you fruitful and increase your numbers and I will keep my covenant with you. Grabe, di ba? Dito, napakalinaw po ng message ni Lord sa mga Israelita. At sinabi rin po dito, pag binasa niyo po yung buong chapter 26, pag sumusunod sila sa command ni Lord, makukuha po nila yung reward na to. Grabe, ang ganda ng reward, di ba? Yung pabor na sa'yo, magiging fruitful ka. Yung land mo or yung mga hayop mo, magiging fruitful ka. You will increase in numbers, dadami kayo, yung lahi nyo. And of course, ikikip ni Lord yung covenant niya or yung pangako niya sa inyo or sa mga Israelita during those days. So dito po, napakagandang isipin na meron tayong mga matatanggap sa Panginoon dahil ginagawa natin yung kalooban niya. Pero alam niyo po, kapag hindi naman po natin ginagawa yung kalooban niya or yung commandment niya and decrees niya, kabaligtaran naman po yung nangyayari. So meaning to say, magkakaroon po ng punishment sa kanila, magkakaroon ng sickness, magkakaroon din ng pagkatalo. And habang ginagawa po nila yung mga bagay na yan, at habang hindi pa rin sila lumalapit ulit sa Panginoon or patuloy sila nagkakasala, binibigyan pa rin sila ng patuloy na parusa. At kahit ganun pa man, ang daming parusa, binibigyan pa rin sila ng chances ni Lord. No? Yung chances po ni Lord, kapag ang mga taong ito, itong mga Israelita, ay nagsisi, kinonfess nila yung kanilang kasalanan, hinambol nila yung sarili nila, and binayaran na nila yung kanilang mga kasalanan. Kasi di ba sa time nila, may atonement, yung magbabayad sila ng mga kasalanan nila, mag-offer sila. So parang ganon. Pagka mga yan ay nasatisfy, alam niyo po kung ano yung mangyayari? Yung last promise ni Lord, I will keep my covenant. Hindi po sila i-reject ni Lord. God will not abhor them. Instead, i-remember ni Lord yung kanyang promise or yung kanyang covenant. So ano po ba yung covenant? No? Sabi po dito, yung covenant in Hebrew, ito po ay berit. Ayan. So meaning to say, yung promise po, meron pong agreement. Yan po yung meaning ng berit or covenant. So, dito po, kapag ginawa po nila, sumunod na po sila sa Panginoon, hindi po sila tatalikuran ng Panginoon. Dahil nagsisi na sila. Kaya naman, mga kapatid, gawin po natin itong mga bagay na to. Kung napipil natin na meron tayong pagkukulang, may pagkakasala tayo, lumapit po tayo sa Panginoon at naniniwala ako na hindi po tayo tatalikuran ng Panginoon. Kaya naman, nasa atin ang favor ni Lord. Tinitingnan niya tayo araw-araw. Sundin po natin ang kalooban niya. That's it for today, mga ka-devotion.